Ang isang baluktot na patpat ay palaging may baluktot na anino. Parang amo, parang utusan. Itong bastard na subordinate ni Park Chan-young ay talagang naglakas loob na manggulo sa bagong asawa ni Jordan. Paano siya hinayaan ni Jordan na mabuhay? Gayunpaman, si Jordan ay nakasuot ng isang hindi nakikitang balabal ngayon at ayaw niyang ilantad ang kanyang sarili. Kung hindi, sasabihin ng mga lalaki kay Park Chan-young bago siya makarating sa yacht. Sa panahong iyon, magiging mas mahirap na patayin sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Gayunpaman, nagkataon na ang mga subordinates ni Park Chan-young ay pawang bumababa sa hagdan. Medyo matarik ang hagdan at napakalapit nila sa isa't isa. Sumunod ang isa pang lalaki sa likod ni Namjoon. Sinipa ni Jordan ang lalaki sa likod ni Namjoon. Bang! Boom! Sinipa ni Jordan ang lalaki sa likod ni Namjoon, natapilok ang lalaki at tuluyang naitulak si Namjoon gamit ang dalawang kamay, naitulak siya sa railings ng hagdanan. Lumipad sa himpapawid si Namjoon at dumapo sa kanyang ulo. Sa isang putok, siya ay nahulog sa kanyang kamatayan sa lupa. Ang lalaking ito ay naglakas loob na asarin ang asawa ng isang Diyos. Kamatayan ang tanging kapalaran niya. Nadama ni Jordan na ang pagpatay lamang sa halimaw na ito ay hindi sapat upang mailabas ang kanyang galit. Gusto na niyang putulin ang kamay ng halimaw na iyon. Nagkagulo ang mga nasasakupan ni Park Chan-young. Gayunpaman, hindi nila natuklasan ang Jordan o pinaghihinalaan ang sinuman. Sa halip, agad nilang kinuha ang lalaki sa likod ni Namjoon upang maging mamamatay tao. Bakit mo pinatay si Namjoon? Bakit bigla mo siyang tinulak palabas ng hagdan? Isang lalaki ang umungal. Mabilis na nagpaliwanag ang lalaki sa likod ni Namjoon, ayoko. Hindi ko siya naitulak. May sumipa sa akin sa likod, kaya hindi ko sinasadyang nabunggo siya. Hindi siya pinaniwalaan ng nag-akusa. Kinuha niya ang kanyang baril at nagpaputok. Ikaw na taksil, anong lakas ng loob mong salakayin ang sarili mong mga tao? Bang! Agad na namatay ang lalaki mula sa isang putok. Mahigpit na sinabi ng bumaril, wala nang pinapayagang manggulo. Dalhin ang babaeng ito kay Master. Kung may mangahas na manggulo muli, hindi ko na sila bibigyan ng panahon para magpaliwanag. Sa loob ng ilang segundo, dalawa sa kanilang sariling mga tao ang namatay, at hindi nakakagulat na ang iba ay naging napakamasunurin. Hindi na sila naglakas loob na tingnan o kulitin si Hailey. Tahimik na sumunod si Jordan sa likuran nila at sumakay sa yacht. Pagdating nila sa marangyang pribadong silid ng yacht, sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki ay umiinom ng red wine at humihitit ng tabako habang naglalaro sila ng baraha. Napakakomportable nila at hindi nila namalayan ang paparating na krisis. Tuwang-tuwa silang dalawa nang makitang dumating si Hailey. Tumayo si Park Chan-young at tumingin sa magandang Hailey. Pinuri niya, "Not bad, I like your dress very much." Tinanong niya ang kanyang mga subordinates, sinubukan bang manggulo ni Jordan noong kinuha ninyo si Hailey? Sabi ng isa sa mga subordinates, hindi kami pinigilan ni Jordan. Hinayaan lang niya kaming kunin siya. Napangiti si Park Chan-young. That's good for nothing. Akala ko lalaban siya, but he actually allowed his wife to take away. Tanggap na ba niya ang kapalaran niya? Maingat na tanong ni Miyamoto Masaki, sinubukan bang tumakas ni Jordan? Nagpatuloy ang nasasakupan. Hindi siya nakatakas. Pagkaalis namin, nanatili siya sa kwarto niya. May mga lalaki kaming nagbabantay sa labas ng kwarto niya. Napatango si Miyamoto Masaki bilang kaluwagan. Napangiti si Park Chan-young. Masaki, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pwede ka na munang magsimula. Hindi mo ba laging gusto ang maliit na yigay na yon, Hailey? Si Miyamoto Masaki ay napakagalang. Chan-young, pwede ka na mauna. Pinahiya ka ni Jordan at siguradong nahihirapan kang maghiganti sa kanya. Naalala ni Park Chan-young kung paano siya lumuhod sa harap ni Jordan ngayon at talagang galit na galit. Sige na. Jordan, ginawa mo akong nawalan ng mukha sa harap ng ibang pamilya. Ilalabas ko ang galit ko sa asawa mo. Dahil doon, humakbang si Park Chan-young kay Hailey na may nakakalokong ngisi. Huwag kang lalapit. Agad na napaatras si Hailey sa gulat. Hindi tumigil sa paglalakad si Park Chan-young. Tumawa siya. Hahaha, nagkukunwaring inosente ka pa sa harap ko. Sa tingin mo kaya mo kaming labanan? Tanggapin mo ang kapalaran mo, Yigiae. Hindi lang ako ang pupunta.
Makipaglaro sa iyo ngayon, ngunit paglalaruan ko rin sina Lauren, Victoria at Lota sa hinaharap. Basta babae ang gusto ni Jordan, kukunin ko. Gayunpaman, nang susugod na sana si Park Chan-young kay Hailey, nagkaroon ng malakas na putok. Nakatago sa ilalim ng kanyang hindi nakikitang balabal, binaril ni Jordan si Park Chan-young. Natumba si Park Chan-young. Ang taong ito ay paulit-ulit na nagdulot ng kaguluhan para kay Jordan at sa pamilyang Steele. Siya ay karapat-dapat ng 1,000 kamatayan. Oh my God! Nataranta si Miyamoto Masaki. Walang ibang tao sa kwarto maliban sa kanila. Sino ang bumaril kay Park Chan-young? Damn it, dapat nandito si Jordan. Nakasuot siya ng invisibility cloak. Lalaki. Lalaki. Protektahan mo ako. Agad na napagtanto ni Miyamoto Masaki na dapat nasa kwarto si Jordan. Matapos patayin ni Jordan si Park Chan-young, agad niyang tinutukan si Miyamoto Masaki. Gayunpaman, masyadong malakas ang bantay ng lalaking ito. Mabilis siyang nagtago sa isang sulok at sumugod ang kanyang mga nasasakupan upang palibutan siya at protektahan. Gumamit ng mga machine gun at mag-spray ng mga bala sa bawat sulok ng silid na ito. Inutusan ni Miyamoto Masaki ang kanyang mga nasasakupan. Damn it! Alam ni Jordan na kailangan na niyang umalis. Kung hindi niya gagawin, siya at si Hailey ay mamamatay sa ilalim ng mga baril ni Miyamoto Masaki. Tara na! Binuhat si Hailey na nagtatago sa sulok, hinila siya ni Jordan sa ilalim ng invisibility cloak. Nakaramdam si Hailey ng labis na kaligayahan sa mga bisig ni Jordan. Hindi pa siya nakaranas ng ganito. Pakiramdam niya ay nasa isang pelikula siya. Napakapit ng mahigpit si Hailey sa lig ni Jordan. Hubby, kung mamatay ang lalaking iyon sa park dahil sa baril mo, magdudulot ba ng gulo sa iyo ang ibang pamilya? Paglabas ni Jordan sa yacht, sumagot siya, malapit na ang tsunami. Kung matatangay ang kanilang mga katawan sa tsunami na ito, walang makakaalam kung una ko silang papatayin. Kailangan na nating umalis. Kung hindi, mamamatay din tayo. Labis na naguluhan si Hailey. Hubby, paulit-ulit mong sinasabi na may darating na tsunami, pero saan? Bakit hindi ko nakikita? Tumanggi si Jordan na sagutin ang kanyang hangal na tanong. Pagkalabas ng yacht, agad siyang nagpatawag ng invisible passenger drone at sumakay dito kasama si Hailey, mabilis na umalis sa lugar. Samantala, sa marangyang pribadong silid ng yacht, umalinggaw ang mga tunog ng machine gun sa buong yacht. Walang tigil ang pagpapaputok ng mga nasasakupan ni Miyamoto Masaki. Hindi mabilang na mga bala ang ginamit at bawat isa ay puno ng takot kay Jordan. Master, niwalis na namin ang bawat sulok ng kwarto. Kung nandito pa si Jordan sa kwartong ito, siguradong mabubutas siya. Iniulat ng subordinate ni Miyamoto Masaki. Noon lang gumaan ang pakiramdam ni Miyamoto Masaki. Tumayo siya at naglakad papunta kay Park Chan-young. Chan-young, kamusta? Mahina ang paghinga ni Park Chan-young ngunit buhay pa rin siya. Ngumiti si Miyamoto Masaki. Buti na lang at hindi fatal ang kuha mo. Hanggat hindi ka patay, sa medical skills natin, napakabilis mong gagaling. Tara na. Dadalhin na kita para magpagamot. Kapag gumaling ka na, sabay nating papatayin ang little Ustad na si Jordan. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Miyamoto Masaki kasama si Park Chan-young, bigla niyang naramdaman ang yacht na nanginginig ng marahas. Mukhang balisa si Miyamoto Masaki. Anong nangyayari? Bakit umuga ang yacht? Inaatake ba tayo ng Ustad na si Jordan na yon? Pumunta at tingnan mo agad. Sir! Lumabas ng silid ang kanyang kampon at tumingin sa malayong dagat. Nanginginig ang mga paa niya sa takot. Dahil sa nakita niya, halos gumapang siya pabalik sa Miyamoto Masaki sa kanyang mga tuhod. Bakit takot na takot ka? Ano ang inaatake sa atin ni Jordan? Ang lakas talaga ng lalaking ito. Halos maamoy ko na ang nakakakilabot na aura. Sa sandaling ito, ang takot ni Miyamoto Masaki kay Jordan ay nasa tuktok nito. Umiling ang nasasakupan at sinabing, hindi si Jordan, pero Ano yon? Nag-aalalang tanong ni Miyamoto Masaki. Hindi na makayanan ang pagdududa, tumakbo siya palabas para tingnan. Tumingin siya sa malayong dagat at nakita niya ang isang malaking alon na mahigit 1.0 metro ang taas, na umaalon patungo sa kanya na parang isang malaking halimaw sa dagat. Oh, It's a tsunami. It's a fucking tsunami.
Bilang isang Hapon, si Miyamoto Masaki ay pamilyar sa mga lindol at tsunami. Iba ang pananaw ng mga Hapon sa buhay kumpara sa mga taga-ibang bansa dahil nakatira sila sa lugar na maraming lindol at tsunami. Mula sa murang edad, nabuhay sila sa ilalim ng patuloy na takot na baka mamatay sila sa lindol o tsunami balang araw. Wala nang pakialam si Miyamoto Masaki kay Park Chan-young. Sumigaw siya, kunin ang isang tao na magpapalipad ng eroplano. Bilisan mo! Kailangan nating tumakas mula rito. Gayunpaman, masyadong mabilis ang tsunami. Bago pa man magawa ng kanyang mga nasasakupan ay dumating na ang tsunami. Ang yete ay parang papel o laruan sa harap ng tsunami. Pinagmamasdan ni Jordan ang lahat ng ito mula sa malayo sakay ng pampasaherong drone at ang tanawin ay labis siyang natuwa. Parurusahan ang kasamaan. Pareho silang mamamatay dito. Sinabi rin ni Haley, serves them right. It is our wedding today, but those as whole wanted to rape your wife. They're really evil. Hubby, you're right. Evil will be punished and good will be rewarded. Ayaw akong ginahasa ng Chinese na si Zheng Weilun, kaya walang nangyari sa kanya. Saka mas gwapo pa siya sa kanila. Pinuri talaga ni Hailey si Zheng Weilun. Kung hindi sumipot ngayon si Zheng Weilun, base sa mga naunang pakikisalamuhan niya sa kanyang pamilya, walang pakialam si Jordan kung may pumupuri sa kanya. Kung tutuusin, si Zheng Weilun ay talagang matangkad, mayaman at gwapo. Siya ang elite ng elite. Maging ang isang diyosa na tulad ni Madam Park Anya ay nagkusa na anyayahan siyang sumayaw. Hindi nakapagtataka na hinangaan siya ni Hailey. Gayunpaman, tiyak na hindi pumunta rito si Zheng Weilun na may mabuting hangarin. Tulad din na Park Chan-young at Miyamoto Masaki, narito siya para pagtawanan si Jordan. Sinabi ni Jordan, Hailey, huwag mong isipin na dahil lang sa gwapo si Zheng Weilun at ayaw kang halayin, mabuti siyang tao. Ayaw kanyang hawakan dahil hindi kanya gusto. Marahil ay iniisip mo na napakaganda mo, ngunit hindi lahat ng lalaki ay may gusto sa mga babaeng Caucasian. Hindi akalain ni Hailey na masama pala si Jordan. Alam niya na ang mga lalaki sa pangkalahatan ay mas gusto ang mga babae na may katulad na nasyonalidad kaysa sa kanilang sarili. Kung gusto ni Hailey na maakit ang mga lalaking insik, kailangan pa niyang magpayat. Kailangan din niyang baguhin ang kanyang hairstyle at dressing style. Hubby, malapit na ang tsunami. Tumakas tayo dito. Tumango si Jordan at nagpatuloy sa unahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naipadala ng mga pamilyang Park at Miyamoto ang kanilang mga search and rescue team sa lugar sa loob lamang ng 20 minuto. Ang mga lihim na pamilya ay may kapangyarihan sa lahat ng dako at hindi limitado sa kani-kanilang bansa. Nagkaroon sila ng mga mapagkukunan sa iba't ibang bansa at rehiyon. Gayunpaman, sinalanta na ng tsunami ang buong isla, kaya nahirapan silang magsagawa ng search and rescue. Noon, nalampasan na ni Jordan ang Africa at lalapit na sana sa Via. Hulaan ni Jordan na ang mga pamilyang Park at Miyamoto ay magpapahirap sa kanya at sa kanyang pamilya kapag nalaman nila ang tungkol sa pagkamatay ni Park at Miyamoto Masaki. Agad namang tinawagan ni Jordan sina Victoria at Lauren. Sinagot ni Victoria ang tawag. Hubby, nabalitaan ko na may tsunami sa Maldives. Ayos ka lang ba? Sumagot si Jordan, ayos lang, lumipad na ako. Siya nga pala, dapat humanap agad kayo ni Lauren ng mapagtataguan. Natatakot akong pumunta sa inyo ang mga tao mula sa 6 na pamilya. Tanong ni Victoria, ha? Anong nangyari? Paliwanag ni Jordan. Pinatay ko sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Nagulat si Victoria. Oh God, hubby, how could this? Akala ko magtitiis ka ng tahimik at maghahanap ng pagkakataon na lumaban. Napabuntong hininga si Jordan. Plans can't keep up with changes. That too little we start insist na ipahiya ako sa kasal at matulog kay Hailey. I had no choice. Either way, where's Lauren? Nauutal na sabi ni Victoria, well hinahanap ko rin siya. Nagulat si Jordan. Anong ibig mong sabihin dyan? Alam ni Victoria na hindi na niya ito maitatago at sinabi ng totoo, hubby, inagaw ni Sean si Lauren at hinahanap namin siya. Ano? Inagaw ni Sean si Lauren? Agad na nagpanik si Jordan. Ang babaeng pinakamamahal niya ay nasa kamay ng demonyong si Sean. Alam ni Victoria na labis na nag-aalala si Jordan at mabilis siyang inaliw. Hubby, huwag kang mag-alala. Base sa nalaman namin, hinuli ni Sean si Lauren para i-blackmail ka.
Hindi niya talaga siya sasaktan. Naniniwala kaming lahat na maayos si Lauren. Tanong ni Jordan, kailan niya inagaw si Lauren? Sumagot si Victoria, noong araw na hinimatay ka. Nag-isip sandali si Jordan. Noong araw na yon, na-inject siya ng isang bagay na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay sa loob ng kalahating buwan. Bukod dito, ang kanyang kakayahan sa paghula ay umunlad din. Naiintindihan ko na. Kaya si Sean ang nag-inject ng gamot sa akin noong araw na yon. Sa wakas ay naunawaan ni Jordan kung bakit maaari na niyang mahulaan ang hinaharap ng hindi gumagamit ng mga pangarap. Dapat ginawa iyon ni Sean dahil gusto niyang tulungan siya ni Jordan na tapusin ang pamamaraan ng mind transplant. Makikinabang kay Sean ang pagtulong kay Jordan. Inagaw lang niya si Lauren bilang garantiya. Hindi ko akalaing gagawin niya ang anumang bagay kay Lauren. Alam ni Jordan na alam ni Sean ang kanyang kakayahan sa paghula, kaya hindi siya maglalakas loob na hawakan si Lauren. Kung hindi, mas gugustuhin ni Jordan na mamatay kaysa tulungan siya. Sige, naintindihan ko. Victoria, magtago ka muna. Ako mismo ang mag-iisip ng paraan para harapin ang sitwasyon ni Lauren. Don't risk yourself. Ibinaba pa lang ni Jordan ang telepono at tatawagan na sana ang kanyang mga magulang. Lumapit si Hailey at nagtanong sa tonong tsismosa, "Hubby, nakidnap na ba si Lauren?" Ang ganda-ganda niya. Kapag nakidnap siya ng ibang lalaki, siguradong madungisan siya. "Hubby, pagkatapos mo siyang iligtas, hiwalayan mo na siya. Hindi na siya karapat-dapat para sa'yo. Tumahimik ka." Sigaw ni Jordan kay Hailey. Kung hindi dahil sa pagsuway niya ngayon lang sa utos ni Park Chan-young ay sinampal na naman siya ni Jordan. Hindi kailanman tatamaan ni Jordan ang isang babae, ni hindi niya pinahintulutan ang gayong pag-ugali. Gayunpaman, humihingi ng pambubugbog si Hailey sa pagsasabi ng mga salitang iyon. Nakatitig sa kanya, mabangis niyang sinabi, "Makinig kang mabuti. Inagaw ni Sean si Lauren para i-blackmail ako na magtrabaho para sa kanya sa hinaharap. Alam niya ang ugali ko, kaya siguradong hindi siya maglalakas loob na hawakan si Lauren. Huwag mong isipin ang mga kalokohang iyon. Hinding-hindi ako manloloko ni Lauren tulad ng ginawa mo." "Paano si Victoria?" tanong ni Hailey. Malakas na sinabi ni Jordan, "Hinding-hindi rin ako niloloko ni Victoria." Kinagat ni Hailey ang kanyang labi at mahinang sinabi, "I also won't eh." Pinandilatan siya ni Jordan at agad na tinawag ang kanyang ina. Nagulat siya nang sumagot si Jess. Nataranta si Jess. "Jordan, anong ginawa mo?" "Kinuha lang ng pamilya Park sina mama at papa." "Anong sabi mo?" Nagulat si Jordan. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pamilya Park. Sabi ni Jesse, "Hiniling sa akin ng pamilyang Park na sabihin sa'yo na pumunta ka kaagad sa Houston. Kung hindi, mamamatay ang ating mga magulang." Si Jordan, bagaman pinalaki tayo ng ating lolo at walang malapitan relasyon sa ating mga magulang, sila pa rin ang ating mga magulang. Kung gusto mo lang tumakas at magsaya kasama ang tatlo mong asawa nang walang pakialam sa kaligtasan ng ating mga magulang, hinding-hindi kita mapapatawad. Sumagot si Jordan, "Pupunta ako ngayon. Ipadala sa akin ang address." Alam ni Jordan na ang mga bagay ay maaari lamang maging masama para sa kanya kung pupunta siya sa Houston. Gayunpaman, siya ay isang Diyos. Walang bagay na hindi niya pinangahasang gawin. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagmamadaling nagtanong si Hailey, "Hubby, saan ka pupunta?" Mataimtim na sinabi ni Jordan, "Houston." Hinawakan ni Hailey ang braso ni Jordan. "Huwag kang pumunta, hubby. Papatayin ka ng mga tao sa 6 na pamilya. Kung mamatay ka, mabibiyuda ako. Payag ka bang makita akong walang asawa at ang anak natin na walang ama?" Napatingin si Jordan kay Hailey. "Dapat mayroon ka pa ring $200 milyong sa iyong bank account. Sapat na para sa iyo na makahanap ng ilang mga batang haunt na makakasama mo habang buhay." Galit na sagot ni Hailey, "Jordan, hindi ko in-expect na ganito pa rin kababa ang tingin mo sa akin. Sige, kung gusto mong mamatay, sasama ako sa iyo. At most, I'll die with you. Anyway, kung mamatay ka, ayoko na rin mabuhay." "Baliw ka." Niyakap siya ni Jordan. Ngunit si Hailey ay patuloy na kumapit kay Jordan na parang pandikit. Tinanong ni Jordan, "Talaga bang hindi ka natatakot sa kamatayan?" Sinabi ni Hailey, "Natatakot ako, ngunit naniniwala ako na tiyak na poprotektahan ng aking asawa ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya."
Minsan mong sinabi sa akin na hindi ka lumalaban sa mga laban na wala kang tiwala na manalo. Naniniwala ako na ang aking asawa ay isang matapang at maparaan na tao. Ngumiti si Jordan. Kung ganito ka lang katalino 3 taon na ang nakakaraan. Napagtanto ni Hailey na sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa Jordan makakamit niya ang kaligayahan at isang nangungunang buhay. Ang mga hindi naniniwala sa kakayahan ni Jordan ay lahat ay namatay sa pangit na kamatayan. Sa kasamaang palad, ang 6 na pamilya na nag-isip sa kanilang sarili na napakataas at makapangyarihan ay hindi pa rin naintindihan ang katotohanan ito. Gumagawa pa rin sila ng mga katangahan para i-provoke si Jordan ng paulit-ulit tulad ng pag-ugali ni Hailey noon. Maaaring isa lamang ang kahihinatnan. Sa sandaling ito, sa isang malayong maliit na bayan sa Via. Sigaw ni Shawn sa sirasirang bahay, Damn it! Damn it! How could this happen? Bakit ang 2 idiot na yon, sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki, nagalit kay Jordan at ginugulo ang asawa niya? Yung 2 idiot. Nakatanggap lang ng balita si Shawn tungkol sa bagay na ito. Kahit na siya ay nasa isang malayong lugar, mayroon siyang mga taong nasa ilalim niya na matatagpuan sa buong mundo at maging sa loob ng mga pangunahing pamilya. Marami siyang espiya. Malalaman niya ang anumang nangyari sa 8 lihim na pamilya. Nagpalit na si Loren ng magaspang na damit na lino. Mukha siyang country bumpkin pero nanatiling matikas ang ugali niya. Kahit sino ay maaaring sabihin na hindi siya maaaring lumaki sa isang rustic na kapaligiran. Medyo natakot si Loren at lumayo kay Shawn. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtanong, Mr. Handley, ano ang nangyari? Binawi ni Shawn ang kanyang nakakatakot na ekspresyon at bumuntong hininga. Nakatanggap lang ako ng balita na nagkaroon ng tsunami sa Maldives. Patay na si Park Chan-young at si Miyamoto Masaki ay malubhang nasugatan. Nabalitaan ko na si Jordan ang may pananagutan. Ngayon ay nagtipon na ang mga lihim na pamilya sa Houston. Gusto ng mga pamilyang Park at Miyamoto na patayin si Jordan doon. Ano? Nagmamadaling lumapit si Loren. Gusto nilang patayin si Jordan. Mr. Handley, pakiligtas ang asawa ko. Kung papatayin nila ang asawa ko, walang gagawa ng mind transplant procedure para sa iyo. Sabi ni Shawn sa may problemang tono, nag-aalala ako tungkol dyan. Hindi pwedeng mamatay si Jordan. Huwag kang mabalisa. Maganda ang relasyon ko kay Park Sang-joon, ang pinuno ng pamilya Park. Tatawagan ko siya ngayon para pag-usapan ang bagay na ito. Agad namang tinawagan ni Shawn si Park Sang-joon. Mr. Handley, ano ang problema? Paos ang boses ni Park Sang-joon, malinaw na umiiyak siya. Sinabi ni Shawn, nabalitaan ko na ang iyong anak, si Park Chan-young, sa kasamaang palad ay namatay sa tsunami. Anong tsunami? Si Chan-young ay pinatay ni Jordan. Siya ay pinatay ni Jordan. Labis na nabalisa si Park Sang-joon. Tumigil sandali si Shawn bago nagpatuloy. Mr. Park, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit hindi pa natin kayang patayin si Jordan. Agad namang gumanti si Park Sang-joon, bakit hindi? Pinatay ng halimaw na ito ang anak ko. Puputukin ko siya. Mr. Handley, wala ka nang dapat sabihin pa. Kahit gaano pa siya kapakinabang sa'yo, pinatay niya ang anak ko. Kailangan ko siyang patayin ngayon. Dahil doon, ibinaba ni Park Sang-joon ang tawag. Hello. Damn it. Paano ito? Mabilis na tanong ni Loren. Umiling si Shawn. Hindi, galit na galit si Park Sang-joon at gustong patayin si Jordan para makaganti. Sa lakas ng pamilya Park ngayon, hindi makakataka si Jordan kung gusto nila siyang patayin. At saka, nabihag na ng pamilya Park ang mga magulang ni Jordan. Imposibleng magtago si Jordan. Tapos na. Tapos na talaga. Nangilid ang luha sa mga mata ni Loren. Mr. Handley, nakikiusap ako sa'yo. Mangyaring mag-isip ng paraan upang mailigtas si Jordan. Hindi ka ba marunong magkontrol sa iba? Kaya mo bang kontrolin si Park Sang-joon at huwag hayaan siyang patayin si Jordan? Umiling si Shawn. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Paanong ang matandang fox na yon, si Park Sang-joon, ay napakadaling kontrolin? Pero kaya nating kontrolin ang iba. Biglang napalingon si Shawn kay Loren at pinalaki niya ito. Paatras ng ilang hakbang, umatras si Loren hanggang sa madapa siya at nahulog sa isang tumpok ng panggatong. Ano-anong balak mo? Huwag mo akong hawakan.
Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang padalos-dalos, kakagatin ko ang aking dila at papatayin ang sarili ko. Naisip ni Loren na dahil naniniwala si Shawn na malapit nang mamatay si Jordan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpigil sa kanyang mga kamay kay Loren. Pagkatapos ng lahat, pinananatili niya ang kanyang distansya mula sa kanya sa lahat ng ito dahil lamang sa gusto niyang makatrabaho si Jordan sa hinaharap. Ngunit ngayon, ang kadahilanang ito ay hindi na umiiral. Mabilis na paliwanag ni Shawn. Elra Loren, mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong intensyon na hawakan ka. Naiisip ko lang na kahit hindi ko makontrol si Park Sang-joon, kaya nating kontrolin ang mga tao sa paligid niya. Naalala ko na may anak siyang babae na tinatawag na Park Anya. Mukhang madali siyang pakitunguhan. Di ba sabi mo gusto mong matuto ng sorcery para makontrol ang mga tao? Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Loren. Gusto niya talagang subukan ito, na kontrolin ang iba ng malayuan tulad ng ginawa ni Shawn at ng kanyang asawa. Tuwang-tuwang sabi ni Loren, talaga. I'm willing to give it a try. Hahanapin na ba natin si Park Anya? Sabi ni Shawn, hindi na kailangan. Nagtanim ako ng isang tao sa pamilya Park. Kailangan ko lang turuan ang taong iyon na ilagay ang accessory sa kanya. Maaari kang manatili dito at kontrolin siya ng malayuan. Elra Loren, maging handa. Kumonsumo ito ng maraming lakas ng pag-isip. Houston, ang pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Financial District. Sinakop na ng pamilya Park ang buong gusali. Tanging mga tao lamang mula sa mga lihim na pamilya ang pinapayagang makapasok sa gusali. Sa sandaling ito, naninigarilyo si Park Anya sa washroom sa itaas na palapag na mahigit 500 metro mula sa lupa. Nakasuot siya ng itim na suit at mukhang malungkot. Buntong hininga. Napabuga ng usok si Park Anya habang bumuntong hininga. Nakatingin sa malinis na salamin, umiling siya. Kararating lang ni Park Anya, ang kanyang ama at kuya at tiningnan ang bangkay ni Park Chan-young. Bukod dito, nakatanggap siya ng balita na si Jordan ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Ang isa ay ang kanyang pamilya at ang isa ay isang lalaki na may kasaysayan sa kanya. Bakit? Bakit naging ganito? Jordan, alam mo ba? I wanted you to be in my man. Kahit na naging imposible sa pagitan natin pagkatapos kong malaman ang background mo, ayoko pa rin maging kaaway mo. Alam ko. Hindi mo lubos na kasalanan ang nangyari ngayon. Si Chan-young ay patuloy na nagsusungit sa iyo. Walang sinumang may isang onsa ng dignidad ang makatiis ng gayong kahihiyan. Gayunpaman, gusto ka ni Daddy na patayin ngayon. Wala akong magawa para sa iyo. Mapapanood lang kitang mamatay. Sa puntong ito, biglang naikuyom ni Park Anya ang kanyang mga kamao. Kinasusuklaman niya ang tadhana sa pagtrato sa kanya ng ganito. Naghanap siya ng napakaraming taon at sa wakas ay nakatagpo siya ng lalaking karapat-dapat sa kanya. Ngunit ngayon, napapanood na lamang niya ang kanyang pagkamatay. At ang tatay niya ang papatay sa lalaking iyon. Nang malungkot si Park Anya, isang bodyguard na nakasuit ang sumulpot sa likuran niya. Sa salamin, biglang napagtanto ni Park Anya na may tao sa likod niya. Agad niyang inalis ang malungkot na ekspresyon at nagalit. Sino ang nagpapasok sa'yo? May nangyari ba? Nandito ba si Jordan? Ito ang babaeng palikuran. Kung hindi lang importante, hindi papasok ang lalaking bodyguard. Ang bodyguard na ito ay may maitim na balat at makulimlim na titig. Medyo iba siya sa ibang bodyguards sa pamilya Park. Siyempre, siya ang espiya ni Shawn na itinanim niya sa pamilya Park. Sabi ng bodyguard, "Yes, madam. Nandito si Jordan at gusto kang makita." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Park Anya nang marinig niya ito. Siya ay nasa kawalan. Ha? He wants to see me. Damn it, anong magagawa niya kahit nakita niya ako? Sasabihin ba niya na mahal niya ako? Sa ganitong oras. What a idiot. Pinatay niya ang kapatid ko. How can played for him? Si Park Anya ay lubhang walang magawa. Naghanda siyang umalis. Smack! Napalingon pa lang si Park Anya nang ibagsak siya ng bodyguard sa lupa. Mr. Tama si Shawn. Pabaya talaga ang babaeng ito. Babanggitin ko lang ang pangalan ni Jordan at nataranta siya. Natapos ng bodyguard ang misyon ng maayos. Agad niyang isinuot ang mga sinaunang aksesorya na maaaring kumokontrol sa mga tao at lumabas, bumalik upang magbantay sa pintuan.
Samantala, sa malayong bayan ng Ithia. Tuwang-tuwa si Sean. May signal. Mabilis, ilagay ang device na ito. Makokontrol mo si Park Anya ng malayuan. Isinuot ni Lauren ang device at biglang may lumabas na holographic projection sa harapan niya. May mga mini-camera pala ang mga accessories na yon para makita niya ang nakikita ni Park Anya. Nakikita ko na ang view ngayon. Pero paano ko makokontrol ang katawan ni Park Anya? Patayo siya. Magsalita siya. Sumagot si Sean, ito ang sikretong pamamaraan ng pamilya Handley. Maaari kitang turuan ngayon, ngunit kailangan ko ng patak ng iyong dugo. Pagkalipas ng 10 minuto, sa itaas na palapag ng gusali sa distrito ng pananalapi ng Houston, sa loob ng banyong pambabae, dahan-dahang tumayo si Park Anya mula sa sahig at gulat na tiningnan ang sarili sa salamin. Pinupuri niya ang sarili. Ang ganda talaga ni Park Anya. Ito ay dahil ang katawan na ito ay hindi na ang tunay na Park Anya, kundi si Lauren. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Lauren ang kilig na kontrolin ang isang tao. Bagamat ito ay sa pamamagitan ng remote control, ito ay para talagang nagkaroon siya ng ibang tao. Standing beside Lauren, Sean said, "Hehe, syempre, ang ganda ni Park Anya. Infatuated ang asawa mo sa kanya at lagi na lang siyang nanliligaw sa kanya. Nagsiselos ka ba? Kung pwede mong putulin ang mukha niya." Naniniwala ako na pagkatapos maging pangit si Park Anya, hindi na magiging interesado ang asawa mo sa kanya. Park Anya nakasimangot. Hindi ako katulad mo at ng iyong asawa. Hinding-hindi ko sasaktan ang katawan ni Emma Park Anya. Humalakhak si Sean. Bahala ka. Si Park Anya at ang asawa mo ay may dating relasyon. Alam na ng lahat ng nasa sekretong pamilya ang tungkol dito. Ngayong kontrolado mo na si Park Anya, dapat mong gamitin ang posisyon niya para subukang pigilan si Park Sang-joon sa pagpatay kay Jordan. Okay. Tumango si Lauren at inihanda ang sarili bago lumabas. Pagdating sa pinto ng banyo, nakita niya ang bodyguard na kakatok lang kay Park Anya na nawalan ng malay. Yumuko siya ng may paggalang. Tumango si Lauren at hindi na nagsalita. Dumiretso siya sa hall. Sa sandaling ito, naroroon lahat ang mga pamilyang Park, Miyamoto, Jeng at Steele. Nakayuko si Park Sang-joon sa lupa, hawak ang malamig na katawan ni Park Chan-young at humahagulgol. Mariing sinabi ni Miyamoto Chujiro, dapat nating patayin ang Wii-starred na si Jordan na iyon. Kung hindi tayo dumating sa tamang oras, kahit ang anak ko ay namatay na rin sa kapahamakan na tsunami na iyon. Galit na galit si Miyamoto Chujiro. Medyo kinabahan si Lauren sa harap ng ganoong sitwasyon. Ito ang unang pagkakataon na kinokontrol niya ang isang tao, at natatakot siya na malantad siya kapag gumawa siya ng mali. Gayunpaman, para kay Jordan, ang kanyang pinakamamahal na asawa, kailangan niyang maging matapang. Nag-ipon ng lakas ng loob, pinuntahan ni Lauren si Park Sang-joon, tumawag siya, tatay. Sa sandaling magsalita siya, nag-aalalang sumigaw si Sean, Lionel Lauren. Nasa katawan ka ngayon ni Park Anya at siya ay South Korean. Hindi ka makakapagsalita ng Ingles sa sarili mong ama. Masasabi niya na isa kang peking wala pang 1 minuto. Nagpanik si Lauren. Ito ang unang pagkakataon na kinokontrol niya ang isang tao. Hindi siya handa at hindi pinag-isipan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi alam ni Lauren kung paano magsalita ng South Korean. Alam ni Sean na napakadelikado ng sitwasyong ito at ayaw niyang kabahan siya, kaya inaliw niya ito at mabilis na nag-isip ng dahilan. Ayos lang, huwag kang magpanik. Sabihin mo lang sa kanya na dahil may iba pang pamilya sa paligid, magsasalita ka ng English para sa kapakanan ng lahat. Tumango si Lauren. Gayunpaman, nang muli siyang magsasalita, biglang nag-anunsyo ang isa sa mga nasasakupan. Nandito na si Jordan. Dumating na si Jordan. Agad na lumingon si Lauren sa pintuan upang makita sina Jordan at Hailey na naglalakad papunta sa hall na magkahawak kamay. Sinundan ni Hailey si Jordan dito. Hindi ba niya alam ang nangyayari? Sinundan niya talaga siya dito para mamatay. Hindi inaasahan ni Lauren na si Hailey ang nasa tabi ni Jordan sa oras na ganito. Siyempre, kung siya o si Victoria, siguradong mananatili sila sa tabi ni Jordan at hindi alis. Jordan, hayop ka, pinatay mo ang anak ko. Ipapadala kita sa impyerno. Galit na tumayo si Park Sang-joon, inilabas ang kanyang baril at humakbang patungo sa Jordan. Ganoon din ang ginawa ni Miyamoto Chujiro. Naglabas siya ng samurai sword at sinigawan si Jordan.
Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa'yo. Puputulin kita. Galit na galit ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, hindi nagpanik si Jordan sa harap ng ganitong sitwasyon. Hindi man lang siya kumurap dahil hinulaan na niya na hindi siya mamamatay dito. Kinokontrol ni Loren ang katawan ni Park Anya para harangan si Park Sang-jun sa pagpatay kay Jordan. Tatay, hindi. Pinandilatan ni Park Sang-jun si Park Anya. Baliw ka ba? How dare you stop me at a time like this? Si Jordan ang pumatay kay Chan Yaung. You should want to kill Jordan yourself. You still want to plead for him? Payo ni Sean kay Loren. Huwag direktang humingi ng awa. Sabihin lang na may ibang mga pamilya na naroroon at dapat nating pakinggan ang kanilang mga opinyon. Si Park Sang-jun ay takot na takot sa mga pamilyang Rong at Jeng. Sinunod ni Loren ang payo ni Sean at sumagot, Dad, huwag magmadali. Hindi ba dapat makinig muna tayo sa opinyon ng ibang pamilya? Ngayon, ang Rong at ang mga pamilyang European ay hindi dumating. Si Madam Jeng lang ang dumating. Napatingin si Park Sang-jun kay Madam Jeng at mumuso. Patay na ang anak ko. Kahit nandito si Chairman Rong, hindi ko kailangan ng opinyon ng sinuman. Walang makakapigil sa akin na ipaghiganti ang anak ko. Malakas din ang sinabi ni Miyamoto Chujiro, tama. Madam Jeng, alam kong lagi mong kinakausap ang batang ito, Jordan. Mapipili mo sana ni Chairman Rong na hindi pumunta ngayon, pero ngayong nandito ka, kung pumunta ka rito para lang makiusap para sa kanya, pasensya na, pero hinding-hindi kami papayag ni Mr. Park. Naunawaan ni Madam Jeng ang kanilang pagkawala. Marahan niyang sinabi, Mr. Park, Mr. Miyamoto, ito ang sama ng loob mo, kaya hindi na ako dapat makialam. Gayunpaman, dahil nandito si Jordan, tiyak na may inihanda siya. Bakit hindi muna natin marinig kung ano ang sasabihin niya? Tutal, wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa Maldives. Nagsalita si Haley. Tama si Madam Jeng. Wala kayong alam pero sinasabi niyo na may pinatay ang asawa ko. Anong patunay ang meron kayo? Paliwanag ni Jordan. Hindi ko pinatay si Park Chan Yaung o si Miyamoto Masaki. Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay nila. Sumigaw si Park Sang-jun, bullsh ni. Si Miyamoto Masaki ay hindi pa patay. Siya ay malubhang nasugatan at nanghihina ngayon, ngunit nakakapagsalita pa siya. Sinabi niya na pinatay mo ang aking anak. Maaari ko bang itanong kung saan pinatay ang iyong anak? Tanong ni Jordan. Sa pribadong silid ng isang yacht. Binaril mo siya na naging dahilan upang hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili nang dumating ang tsunami. Kung hindi, nailigtas siya at nagamot. Sagot ni Park Sang-jun. Sinabi ni Jordan, kung gayon, mangyaring magbigay ng katibayan na ako ay nasa yacht na yon. Hindi pa ako nakasakay sa yacht na yon dati. Paano ko siya babarilin? Kung si Miyamoto Masaki ay nakita kong binaril ko si Park Chan Yaung sa yacht na yon gamit ang kanyang sariling mga mata, handa akong makipagkita sa kanya ngayon para malinawan ang mga bagay-bagay. Ikaw, Lee. Noong si Park Sang-jun ay nagtatanong kay Miyamoto Masaki kanina, tinanong din niya ang tanong na ito. Tinanong niya kung nakita ni Miyamoto Masaki si Jordan na binaril si Park Chan Yaung gamit ang kanyang sariling mga mata. Umiling si Miyamoto Masaki. Mabilis na sumingit si Loren. Tay, baka wala talagang kinalaman si Jordan sa pagkamatay ni Chan Yaung. Gulat na napatingin si Jordan kay Madam. Hindi niya inaasahan na magsasalita ito para sa kanya sa ganoong oras. Nagkatinginan sina Jordan at Loren. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, parang nakuryente si Jordan. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal na nagmumula sa kabilang partido. Madam. Sa huling pagkikita nila, ilang beses na siyang tinanggihan ni Madam sa party at sinabi pa sa kanya na imposible sa kanilang dalawa. Pero ngayon, parang nagbago na talaga ang ugali niya. Smack! Sinampal ni Park Sang-jun ang mukha ni Park Anya. Nostalgic ka pa rin sa dati mong relasyon sa brat na ito. Naglakas loob ka na magsalita para sa kanya sa oras na ganito. Ano ba ang maganda sa kanya at nalilibugan ka? Si Jeng Weilun ay mahilig manood ng mga salungatan. Napangiti siya. Uncle Park, hindi mo ba laging gustong malaman kung sino ang biological father ng anak ni Emma Park Anya? Baka si Jordan. Agad na naglipad sa galit si Park Sang-jun, kalokohan. 15 years old na ang apo ko. 16 na years ago, walang kwentang brat pa rin si Jordan. Paano siya magiging ama ng apo ko?
Sinisiraan mo ang anak ko. Sinaway ni Madam Zheng si Zheng Weilun. Huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Dagdag ni Madam Zheng. Ang aking anak na lalaki ay pumunta sa Maldives upang dumalo sa kasal at gumugol ng mahabang panahon kasama ang iyong mga anak. Bakit hindi mo hayaan ang aking anak na sabihin ang kanyang panig ng kwento? Sinabi ni Zheng Weilun pagkatapos ng seremonya ng kasal ni Jordan. Labis na nalungkot si Chen Yaong dahil pinahiya siya ni Jordan, kaya nagpumilit siyang makipaglaro sa kanyang asawa. Pero hiniling ni Jordan na tapusin muna ang kasal nila ni Hailey. Hiniling niya kay Chen Yaong at Masaki na maghintay sa yacht at ipapadala niya si Hailey kapag tapos na siya. Biglang putol ni Madam Zheng. Sandali lang. Sino ang nagmungkahi ng yete? Tumingin si Zheng Weilun kay Jordan. Ginawa ni Jordan. Sumigaw si Miyamoto Chujiro, siya talaga ang may kasalanan. Ang yete ay nasa dagat at ang pinaka-vulnerable sa tsunami. Napakababa ng pagkakataong mabuhay. Kung nasa loob sila ng villa, mas ligtas sila. Tinanong ni Madam Zheng si Jordan, bakit mo iminungkahi na hintayin kanila sa yacht? Alam mo ba noong panahong iyon na magkakaroon ng malaking tsunami sa Maldives? Ang biglaang tsunami na ito ay kumitil ng maraming buhay. Maging sina Park Chan-yaong at Miyamoto Masaki ay hindi nakaligtas. Kung hindi dahil sa napapanahong pagliligtas ng pamilya Miyamoto, kahit si Miyamoto Masaki ay hindi makakatakas mula sa tsunami na ito. Ang mga alon ay higit sa 10 metro ang taas at napakabilis. Halos hindi nakalabas ang eroplano ng pamilya Miyamoto. Kung kahit ang mga pamilyang Park at Miyamoto ay nabigo na makatakas sa tsunami na ganap na hindi nasaktan, paano nakatakas sina Jordan at Hailey? Malakas si Jordan kaya understandable na nakaligtas siya in one piece. Ngunit si Hailey ay isang mahinang babae lamang na marunong lamang magbihis. Paano siya nakalabas na hindi nasaktan? Ang tanging paliwanag ay inaasahan na ni Jordan na may tsunami na mangyayari, kaya maaga siyang umalis. Ang problema, paano niya ito hinulaan? Kahit na ang mga pangkat ng meteorolohiya ng mga lihim na pamilya ay hindi nahulaan ang tsunami sa oras. Napatingin si Jordan kay Madam Zheng. Siya ay talagang isang matalinong babae. Medyo kaakit-akit din ang itsura niya. Nakakalungkot na matandang babae siya. Sinabi sa kanila noon ni Jordan na siya ay isang Diyos-Diyosan na kayang hulaan ang hinaharap. Hindi sila naniwala sa kanya noon. Ngayon, hindi na sila karapat-dapat na malaman ang sikreto ni Jordan. Tama. Alam ko na malapit ng tangayin ng tsunami ang buong isla. Nagulat ang lahat. Nagtanong si Zheng Weilun, paano mo nalaman? Nararamdaman pa rin ni Zheng Weilun ang mga epekto ng halos hindi nakuha ang isang kalamidad. Buti na lang at hindi siya masyadong interesado kay Hailey. Kung nagpakasal si Jordan sa isang Chinese beauty, baka hindi tinanggihan ni Zheng Weilun ang imbitasyon ni Park Chan-yaong. Kung nangyari iyon, baka nawalan din ng buhay si Zheng Weilun. Sinabi ni Jordan, paano ko nalaman? Ipinaalam sa akin ng meteorology team ng pamilya ko. Imposible, sigaw ni Park Sang-jon, ang mga research team ng iyong pamilya ay nasa ilalim na ng aming kontrol ngayon. Hindi nila maaaring ipaalam sa iyo. Ngunit kahit na mayroon ka pa ring mga tao na tapat sa iyo, hindi sila sapat upang mahulaan ang tsunami na ito. Maging ang ibang mga pamilya ay hindi mahuhulaan ito sa tamang panahon. Ngunit ang pamilyang Steele. Alam ng lahat na ang teknolohiya ng iyong pamilya ay ang pinakaatrasado. Sumang-ayon si Miyamoto Chujiro kay Park Sang-jon, sa mga tuntunin ng pananaliksik sa tsunami, ang Steeles ang pinakamasama sa atin. Mumuso si Jordan. Sa anumang kaso, ang resulta ay parehong patay ang iyong mga anak, samantalang ako ay ligtas at maayos. Halata kung sino sa tatlong pamilya ang mas makapangyarihan. Hindi ko mapigilan kung pipiliin mong hindi maniwala sa akin. Galit na sinabi ni Park Sang-jon, Jordan, tumigil ka sa pagmamayabang. Sa tingin mo matatakot ako sa iyo dahil lang sa mapangahas mong pag-aangkin. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Mangarap ka. Nagsalita din si Madam Zheng. Jordan, kailangan mong sabihin ang totoo. Kung hindi, hindi kita matutulungan. Napatingin si Jordan kay Madam Zheng. Salamat, Madam Zheng. Hindi mo na ako kailangang tulungan. Kung tutulungan mo ako ngayon, baka magkaproblema ka kay Park Sang-jon. Kahit hindi, natatakot ako na baka may gawin sa iyo ang anak mo sa hinaharap. Mukhang gulat at galit si Madam Zheng habang nakatingin kay Zheng Weilun. Ibinaba niya ang ulo at hindi naglakas loob na magsalita.
Galit na galit ang nararamdaman niya. Hindi na kinaya ni Park Sang-joon, wala na siyang pasensya na makinig sa mga kalokohan ni Jordan. Sinugod niya si Jordan gamit ang kanyang baril. Dapat kong ipaghiganti ang aking anak gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi. Si Loren ang unang sumugod kay Park Sang-joon at hinarangan siya. Anya, scram! Galit na galit si Park Sang-joon. Ngunit matatag na tumayo si Loren sa pagitan ni Park Sang-joon at Jordan. Ibinuka pa niya ang mga braso niya na parang ayaw niyang may makalusot na bala at makarating sa Jordan. Tiningnan ni Loren ng mariin si Park Sang-joon, halos sigawan siya nito, hindi ko hahayaang saktan ng sinuman si Jordan. Kung gusto mo siyang patayin, patayin mo muna ako. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Ang anak ni Park Sang-joon, si Park Anya, ay talagang handang mamatay para kay Jordan. Madam Ni. Natigilan si Jordan. Naiintindihan na ngayon lang siya nakiusap ni Park Anya. Sa bagay, magkakilala at may kasaysayan silang dalawa. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jordan na si Park Anya ay handang mamatay para sa kanya. Ito ba ay upang masuklian ang kanyang kabaitan? Dahil ba minsan nailigtas ni Jordan ang buhay ni Park Anya sa larangan ng digmaan? Naramdaman ni Jordan na hindi lang iyon. Nang muli silang magkita ilang taon pagkatapos ng larangan ng digmaan, ibinalik na ni Park Anya ang pabor sa pamamagitan ng pagligtas sa buhay ni Jordan noong dapat niya itong patayin. Ngayon, parang ginagawa ito ni Park Anya dahil sa nararamdaman niya para kay Jordan. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, sa wakas ay nahayag mo na gusto mo rin ako. Iyon mayabang kang babae. Kaya palagi mo akong minamahal, higit pa sa gusto kita. Tuwang-tuwa si Jordan. Laking gulat din ni Hailey. Bakit ang maldita na nasa katanghaliang gulang na babaeng South Korean ay gumagawa ng ganoong bagay para kay Jordan? Tuwang-tuwa si Madam Jane sa eksenang ito. Naisip niya sa sarili, si Jordan ay talagang kahanga-hangang binata. Magagawa pa niyang madapa si Park Anya sa kanya. I wonder kung anong aspeto niya ang sobrang outstanding. Lalo tuloy akong na-curious sa kanya. Tumawa si Jen Waylon. Jordan, magaling ka talaga sa mga babae. Noong 80th birthday party ng lolo mo, ayaw makipagsayaw sa'yo ni Park Anya. Pero ngayon, handa na siyang mamatay para sa'yo. Itinutok ni Park Sang-joon ang kanyang baril kay Park Anya. Galit siya, malungkot at bigo. Anya, I know that I've treated you all these years. I didn't ask you to participate in the family business. You and Chen Yang were only close noong bata pa lang kayo. Hindi na kayo gaanong nagkikita simula nang maging adults kayo. Ngayong patay na si Chen Yang, hindi ko in-expect na magiging malungkot ka rin gaya ko. However, you still a member of the Park willing to how can you just a member of the Park willing, alipin ngayon. Deklara ni Loren. Wala akong pakialam sa katayuan ngayon ni Jordan. Ang alam ko lang ay siya ang lalaking mahal ko. Basta mahal ko siya, mataas siya at makapangyarihan sa paningin ko. Basta mahal ko siya, siya ang pinakamatingkad sa paningin ko. Natigilan na naman si Jordan. Ipinagtapat ni Park Anya ang kanyang pagmamahal sa kanya sa harap ng iba pang mga lihim na pamilya. Ang mapagmataas at aloof na si Park Anya ay gumawa ng isang pampublikong pag-amin sa pag-ibig sa isang lalaki. At sinabi niya ito ng may labis na damdamin. Madam Ni. Sobrang natouch si Jordan na malapit na siyang umiyak. Ngunit sa sobrang galit ni Hailey, ay halos makaramdam siya ng singaw na lumabas sa kanyang tenga. Naisip niya sa sarili, hindi agawin ng babaeng South Korean na ito ang asawa ko, di ba? Ang kanyang anak ay 15 taong gulang na. Walang hiya itong matandang babae. Paano siya karapat-dapat kay Jordan? Walang ideya si Hailey na si Park Anya ay isang mahalagang impluensya sa buhay pag-ibig ni Jordan. More or less dahil kay Park Anya kaya nahulog si Jordan kay Hailey. Bukod dito, bukod sa edad at hitsura, hindi inakala ni Jordan na mas magaling si Hailey kay Park Anya sa ibang aspeto. Ang marangal na aura ni Park Anya ay walang kapantay sa mundo. Maging sina Loren at Victoria ay hindi maihahambing sa kanya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Park Sang-joon. Wala pa siyang putok. Anak niya si Park Anya. Paano niya natitiis na gawin yon? LA. Inihagis ni Park Sang-joon ang kanyang baril sa lupa at sumigaw, magwala. Kayong dalawa, magwala. Ayaw na kitang makita. Tara na. Hinawakan agad ni Loren ang kamay ni Jordan at gusto siyang ilayo ng mabilis. Madam Ni.
Hindi inaasahan ni Jordan na magkukusa si Madam na hawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos ng mahabang panahon na makilala siya, ito ang unang pagkakataon na nagkusa siyang hawakan siya. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Biglang tumayo si Miyamoto Chujiro sa harapan nila dala ang kanyang espada. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, masyadong malambot ang puso ni Mr. Park Sang-joon, kaya niyang tiisin ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, ngunit hindi ako papayag. Jordan, dapat kang mamatay sa pamamagitan ng aking espada ngayon. Huwag mong sasaktan si Jordan. Tumayo ulit si Loren sa harap ni Jordan. Sumulyap si Miyamoto Chujiro kay Madam at malamig na sinabi, Park Anya, mahal na mahal kita noon pa lang at gusto kitang maging manugang. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalala ang lasa mo. Gusto mo talaga ng basura tulad ng Jordan? Mas mabuting umiwas ka. Kung hindi, papatayin din kita. Naniniwala ako na kahit hindi ko sinasadyang mapatay ni Mr. Park. Malamig na sinabi ni Park Sang-joon, si Park Anya ay hindi na miyembro ng pamilya Park. Siya ay pinatalsik na sa pamilya. Tumawa ng malakas si Miyamoto Chujiro. CJ! Park Anya, narinig mo ba yon? Hindi ka na miyembro ng pamilya Park, hindi na miyembro ng mga sekretong pamilya. Kaya kitang patayin sa gusto ko ngayon. Magbibilang ako ng 3. Kapag hindi ka lumayo, papatayin din kita. Nagpanik si Loren. Hindi niya alam ang gagawin, kaya humingi siya ng tulong kay Shaun. Si Shaun ay nanonood din ng projection. Sa sandaling ito, umiling siya. Elda Loren, tama na. Tumigil na tayo dito. Matagumpay mong napigilan si Park Sang-joon sa pagpatay kay Jordan. Naabot na natin ang ating layunin. Si Miyamoto Chujiro naman, hindi mo siya mapipigilan sa kasalukuyan mong pagkakakilanlan bilang Park Anya. Ipaubaya mo na lang kay Jordan ang iba. Isa siyang Diyos at may kakayahang hulaan ang hinaharap. Kung hindi man lang niya mailigtas ang sarili niya sa menor de edad na sitwasyong ito, masasabi ko lang na masyado akong bigo sa kanya. Houston, isang bulwagan sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa distrito ng pananalapi. Nagbibilang na si Miyamoto Chujiro. 3, 2. Nagmamadaling hinawakan ni Jordan ang braso ni Park Anya at inilipat ito sa likuran niya. Sinabi niya sa kanya, Madam, salamat. Sapat na ang ginawa mo. Hindi mo na kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay para sa akin. Pero walang oras si Loren para ipaliwanag kay Jordan na hindi siya si Park Anya, kundi ang asawa niyang si Loren. Nagagamit lamang niya ang nag-aalab niyang tingin para iparating ang pagmamahal niya kay Jordan. Siyempre, ramdam ni Jordan ang matinding pagmamahal na ito. Naisip na lang niya na si Park Anya ang naghahatid ng pagmamahal na ito. Hindi niya akalain na ang asawa niya ang kumokontrol sa katawan ni Park Anya. Bilang karagdagan, si Jordan ay umibig kay Park Anya sa loob ng maraming taon. Kahit sinong lalaki na may pagmamahal na hindi nasusuklian ay umaasa na balang araw ay babalikan ng Diyos ang nagustuhan niya ang kanyang nararamdaman. Ayos lang. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Masayang tinapik ni Jordan ang kamay ni Park Anya. Magka-holding hands sila. Magka-holding hands pa sila. May respeto pa ba sila sa akin, ang lehitimong asawa ni Jordan? At ngayon lang ako ikinasal kay Jordan. Nakakainis. Lagi bang nabubuli ang mabubuting tao? Tinitigan ni Hailey sina Jordan at Park Anya. Masyadong matalik ang kanilang mga salita at kilos at tumindi ang kanyang selos. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Rachel 2 years ago. Sinabi niya sa kanya na kapag hindi niya niloko ang kanyang lalaki, siya ay niloloko nito. Binalaan niya si Hailey na huwag maging mas mahinang partido sa isang relasyon, kung hindi ay mabuli siya. Hinarap ni Jordan ang espada ni Miyamoto Chujiro. Nakita na niya sa isang pangitain na hindi siya mamamatay dito ngayon, kaya hindi siya natakot. Patay na ba ang anak mo? Sinabi ni Miyamoto Chujiro, hindi siya patay, ngunit muntik na siyang mamatay, kaya dapat kang humingi ng tawad at bayaran ang utang kasama ang iyong kamatayan. Ipinagpatuloy ni Jordan, may sapat ba siyang kamalayan para makakita at makarinig? Medyo nataranta si Miyamoto Chujiro. Bakit mo ito tinatanong? Sabi ni Jordan, may gusto akong ipakita sa kanya. Ano ito? Tanong ni Miyamoto Chujiro. Umiling si Jordan. I'm sorry, sa harap lang ng anak mo ihahayag ko. Hayaan mo akong makita siya. Nagsimulang magtaka ang lahat kung ano ang ginagawa ni Jordan. Ano ang gusto niyang ipakita kay Miyamoto Masaki?
May kaugnayan kaya ito kay Mirakuru? Hulaan ni Madam Jeng alam niya na si Miyamoto Masaki ay labis na nahuhumaling sa pisikal na pagbabago, lalo na ang Mirakuru Serum. Nauna ng inangkin ni Jordan na bumuo ng Mirakuru. Masungit na sinabi ni Miyamoto Chujiro, na patunayan na nagsisinungaling si Jordan nang sabihin niyang siya ang gumawa ng Mirakuru Serum. Walang kakayahan ang Steeless na gumawa nito. Gayunpaman, ang pagpatay sa iyo ng ganito ay talagang hindi sapat para ilabas ang aking galit. Sige, hahayaan kitang makita ang aking anak at hayaan mong yumuko sa kanya ang aking anak at aaminin ko ang iyong pagkakamali. Tara na! Sa pag-iisip na yon, pinangunahan ni Miyamoto Chujiro ang lahat palabas ng bulwagan at pumasok sa isang silid. Sa sandaling ito, mahinang nakahiga si Miyamoto Masaki sa kama. Anak, kamusta ka na? Umupo si Miyamoto Chujiro sa tabi ng kama ni Miyamoto Masaki. Nilibot ni Miyamoto Masaki ang buong silid. Yaong mula sa mga pangunahing pamilya, kabilang ang Jordan, ay naroroon lahat. Jordan. Dad, patayin ang batang ito. Mahinang sabi ni Miyamoto Masaki. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, huwag kang mag-alala, anak. Papatayin ko talaga siya. Bago ko siya patayin, may sasabihin siya sa'yo. Hihingi ako ng tawad sa'yo bago ko siya patayin. Dahil doon, tumayo si Miyamoto Chujiro at sinabi kay Jordan, halika rito. Gusto kong makita kung ano ang mayroon ka para sa aking anak. Gayunpaman, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na nag-aalok ka ng Mirakuru Serum, hindi kita bibitawan. Naisip ni Madam Jeng sa kanyang sarili, siguro kung anong kayamanan ang maibibigay ni Jordan. Naniniwala ang lahat na ang Jordan ay dapat na nag-aalok ng isang bagay na mabuti upang payapain si Miyamoto Masaki upang hindi siya patayin ng pamilyang Miyamoto. Gayunpaman, hindi nila lubos na kilala si Jordan. Sino si Jordan? Isa siyang diyosa. Susubukan ba ng isang Diyos na pasayahin ang ibang tao? Magmamakaawa ba siya? Naglakad si Jordan papunta sa kama ni Miyamoto Masaki at nagtanong, ayos ka lang ba? Makakapit ka pa ba? Niluraan ni Miyamoto Masaki si Jordan ng buong lakas. Gayunpaman, dahil siya ay napakahina, ang dura ay hindi dumapo sa Jordan. Sa halip, dumapa ito sa sarili niyang kama. Sinabi ni Miyamoto Masaki, basura, kahit anong ipakita mo sa akin, ako hindi kita bibitawan. Ako hindi lang kita papatayin ko ang tatlong asawa mo. Ay lalaruin ko muna sila bago ko sila patayin. Nang marinig ito ni Park Sang-joon, sumigaw siya mula sa likuran, Jordan, itago mo ang iyong kayamanan. Nasabi na sa iyo ni Miyamoto Masaki ang mga bagay na iyon, walang saysay na subukang patahimikin siya. Kung ikaw ay isang lalaki, dapat kang mamatay ng buong tapang. At least mamatay ng may dignidad. Hindi pinansin ni Jordan si Park Sang-joon dahil hindi rin siya mag-aalok ng anumang kayamanan kay Miyamoto Masaki. Naglabas ng ilang larawan mula sa kanyang bulsa, ipinakita niya ito kay Miyamoto Masaki. Si Miyamoto Masaki ay nakahiga sa kama. Labis siyang na-excite nang makita niya ang mga larawan na napakalinaw at R-rated. Ito YKE. Si Miyamoto Masaki ay biglang nagluwa ng isang subo ng dugo. Doktor! Doktor! Anak, hintayin mo! Tahan na, sigaw ni Miyamoto Chujiro sa gulat, inakala ng lahat na sinusubukan ni Jordan na pasayahin si Miyamoto Masaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ipakita sa kanya ni Jordan ang ilang mga larawan, si Miyamoto Masaki ay galit na sumuka ng dugo. Ang lahat ay napaka-curious at nagtipon-tipon upang tingnan ang mga larawan. Ang mga larawan ay nag-iwan sa kanila na nakatulala. Lahat sila ay tahasang isa sa isang lalaki at babae sa gulo ng pagsinta. Napakaganda ng babae. Masasabi agad na isa siyang Japanese beauty. Top-notch din ang figure niya habang nakatago ang mukha ng lalaki. Ngunit mula sa kanyang figura lamang, siya ay dapat na isang napakatangkad at matipunong lalaki. Sumimangot si Jeng Weilun at naisip, bakit nagalit si Miyamoto Masaki nang makita niya ang mga larawang ito. May kaugnayan kaya ang babae sa mga larawan kay Miyamoto Masaki? Hindi naman pwedeng maging asawa niya ang babaeng ito, di ba? Tama, ang babae sa larawan ay asawa ni Miyamoto Masaki. At ang lalaki sa larawan ay hindi si Miyamoto Masaki, ngunit ibang tao. Niloko siya ng asawa ni Miyamoto Masaki. Sinusubukan ba ni Jordan na galitin siya hanggang mamatay? Sabi ni Jordan, Miyamoto Masaki, hindi mo ba sinabi noon na ang pinakawalang kwentang lalaki ay ang taong hindi man lang alam na niloko siya ng kanyang asawa?
Congratulations, ikaw ang pinakawalang kwentang lalaki. Niloko ka ng asawa mo sa kampon ko, si Dragon. Natatakot ako na ngayon mo lang nalaman, di ba? Hehe, Miyamoto Masaki, may mood ka pa bang magkaroon ng mga disenyo sa asawa ng iba? Alagaan mo muna ang asawa mo. Unang beses ng asawa mo ay inagaw ng pangalawa kong kapatid na si Jemmy. Hindi lang iyon, niloko kanya pagkatapos kang ikasal. Ikaw ang pinakawalang kwentang lalaki sa aming 8 dakilang pamilya. Naisip ni Miyamoto Chujiro na narito si Jordan upang yumuko at humingi ng tawad sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na magdadagdag ng panggatong si Jordan sa apoy at muling magagalit sa kanyang anak. Agad siyang umungal, mga lalaki, patayin agad si Jordan. Ayoko nang marinig muli ang boses niya. Hindi. Sabik na sabik si Lauren. Gayunpaman, hindi nataranta si Jordan dahil nakita na niya ang hinaharap at alam niyang magiging maayos siya. Huwag mo siyang patayin. Mabagal na nagsalita si Miyamoto Masaki mula sa kama. Natigilan si Miyamoto Chujiro. Hindi niya inaasahan na pipigilan siya ng kanyang anak sa pagpatay kay Jordan. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, "Anak, wala ka na bang pag-isip sa galit? Hindi lang si Jordan ang naging sanhi ng iyong malubhang pinsala. Ngunit ginamit din niya ang mga larawang ito para i-provoke ka. Ipinadala niya ang kanyang nasasakupan upang akitin ang iyong asawa. Bakit ka nagsusumamo para sa kanya? Kahit na mamatay siya ng 1,000 beses, hindi ito sapat para ipaghiganti ang kanyang mga kasalanan. Paanong hindi kinasusuklaman ni Miyamoto Masaki si Jordan? Pinakaayaw niya si Jordan sa buong mundo. Dahil sa labis niyang pagkamuhi kay Jordan ay hindi niya ito hinayaang mamatay ng ganoon kadali. Mahinang sinabi ni Miyamoto Masaki, "Jordan, gusto kong personal siyang patayin. Gusto kong putulin ang laman niya ng pira-piraso. Gusto kong magdusa siya ng ilang oras bago siya mamatay. Masyadong madali sa kanya ang pagpatay sa kanya ng ganito. Gusto kong ibunyag niya ang kinaroroonan ni Dragon. Gusto kong personal na kastahin ang Dragon, ang Wii-starred na iyon." Tumango si Miyamoto Chujiro. Noon lang niya naintindihan kung bakit siya pinigilan ng kanyang anak. "Anak, tama ang ginawa mo. Dapat mamatay sina Jordan at Dragon at hindi sila madaling mamatay. Kailangan muna natin silang pahirapan," mabangis na sabi ni Miyamoto Chujiro. Umiling si Madam Jeng. Bilang isang babae, hindi niya kinaya ang kalupitan ng pamilya Miyamoto. Ang kanyang opinyon sa kanila ay ibinaba na ngayon ng ilang bingaw. Ngumiti si Jordan. "Tama yan. Ito na ang sandaling hinihintay niya." Sinabi ni Jordan, "Miyamoto Masaki, ikaw at ako ay parehong martial artist. Maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin sa buhay at kamatayan? Kapag natalo ako, kami ni Dragon ay nasa iyong awa. Hindi kami lalaban. Naman. Injured ka ngayon kaya bibigyan kita ng 2 buwan para magpagaling. Sa loob ng 2 buwan, maglalaban tayo sa arena. Paano na?" Si Miyamoto Masaki ay may parehong intensyon. Sinabi ni Miyamoto Masaki, "Hindi na kailangan ng 2 buwan. Sapat na ang 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, pira-pira-piraso kitang paghihiwalayin sa harap ng iba pang mga lihim na pamilya." Kumpiyansa din na sinabi ni Miyamoto Chujiro, "Jordan, huwag mong isipin na maaari kang maging mayabang dahil lang sa natalo mo ang anak ko noong nakaraan. Na-upgrade na natin ang kapangyarihan ng ating gamot na pampalakas. Pagkatapos gumaling ng anak ko, wala kang pagkakataong manalo sa one-on-one na labanan." Sa katunayan, naranasan na ni Jordan ang kapangyarihan ng na-upgrade na gamot sa pagpapalakas ng lakas. Talagang hindi siya katugma para dito. Gayunpaman, mayroon pang 1 buwan na natitira. Nagkaroon pa ng panahon para i-upgrade ni Jordan ang sarili niyang gamot na nagpapalakas at bumuo pa ng Mirakuru Serum. Kapag naging matagumpay ang kanyang pananaliksik, hindi na magagapi si Jordan. Sinabi ni Jordan, "Malalaman lang natin ang mananalo sa loob ng 1 buwan. Masyado pang maaga para magsabi ng kahit ano ngayon. Sa buwang ito, gusto kong tumuon sa pagpino sa aking mga diskarte sa pakikipaglaban. Sana ay hindi mo ako istorbohin at hayaan mo akong magkaroon ng patas na laban kay Miyamoto Masaki." Ngumuso si Miyamoto Chujiro. "CJ. Gayunpaman, ang iyong mga magulang at kapatid ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kung hindi ka lilitaw sa 1 buwan, ang iyong pamilya ay mamamatay lahat." Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Pinakaayaw niya kapag pinagbantaan siya ng mga tao kasama ang kanyang pamilya.
Ngunit sa sandaling ito, nag-iisa si Jordan at hindi kayang lumaban sa pamilya Miyamoto. Tumingin kay Madam Jeng, sinabi ni Jordan, Madam Jeng, maaari mo ba akong maging saksi? Kung manalo ako laban kay Miyamoto Masaki sa loob ng 1 buwan, ngunit tumanggi ang pamilya Miyamoto na palayain ang aking mga magulang. Sabi ni Madam Jeng, huwag kang mag-alala, hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Salamat. Nakahinga ng maluwag si Jordan nang marinig ang kanyang mga sinabi. Gayunpaman, sigurado ka bang matatalo mo si Miyamoto Masaki sa one-on-one na labanan? Narinig ko na ang tungkol sa bagong gamot na binuo ng pamilya Miyamoto. Ang lakas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Paano mo matatalo si Miyamoto Masaki pagkatapos niyang gumaling? Nag-aalala si Madam Jeng para kay Jordan. Ngumiti si Jordan. Itinago ng pamilya Steele ang aming lakas. Nabuo na namin ang Mirakuru Serum. Madam Jeng, wala kang dapat alalahanin tungkol sa akin. Mukhang awkward si Madam Jeng. Nauna nang sinabi ni Jordan na siya ang gumawa ng Mirakuru Serum, pero nagyayabang lang pala. Malamig ding bumuntong hininga si Miyamoto Chujiro. Hindi niya sineseryoso ang sinabi ni Jordan. Ang isang leopardo ay hindi nagbabago ang kanyang mga batik. Isa kang basura na marunong lamang magyabang at magsinungaling. Nagsinungaling ka kaya? Niloloko mo ang sarili mo. Jordan, alam kong gusto mong magkaroon ng kapangyarihan ng Mirakuru tulad namin. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na sa loob lamang ng 20 taon, matagumpay na malalampasan ng ating pamilya ang hadlang at opisyal na mabuo ang Mirakuru Serum. Sa kasamaang palad, hindi ka makapaghintay hanggang doon. Dahil mamamatay ka sa 1 buwan. Pinandilatan ni Jordan sina Miyamoto Masaki at Miyamoto Chujiro. Wala nang saysay na sabihin pa ngayon. Sino ang tunay na malakas? Magiging malinaw ang mga resulta sa arena sa susunod na buwan. See you then. With that, aalis na si Jordan. Gayunpaman, sa sandaling marating niya ang pinto, tumayo si Park Sang-joon sa harap ni Jordan, nanlilisik ang kanyang mga ngipin. Sinabi ni Park Sang-joon, Jordan, hahayaan kitang mabuhay ng 1 buwan. Pagkatapos nito, makikita ko sa sarili kong mga mata kung paano ka mabubugbog hanggang mamatay. Inaasahan ni Loren na hindi gaanong kapupuotan ng pamilya Park si Jordan, kaya muli siyang nagsalita, Daddy. Smack! Ngunit sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, sinampal siya ni Park Sang-joon at galit na tinitigan siya ng masama. Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong anak na tulad mo na hindi karapat-dapat. Scram! Umalis ka na sa kanya. Hindi ka na miyembro ng pamilya Park natin. Nagkunwaring tinakpan ni Loren ang mukha niya. Malayo siya sa isang malayong bayan sa Villa at hindi naramdaman ang sampal. Ang totoong Park Anya ang nasugatan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ni Park Anya kapag nagising siya at napagtanto na pinalayas na siya sa pamilya. Sumakit ang puso ni Jordan nang makitang sinampal si Park Anya. Dali-dali niyang hinawakan ang kamay niya at sinabing, Madam, sumama ka sa akin. Ayos lang kung hindi ka mananatili sa ganoong pamilya. With that, hinila ni Jordan palabas si Park Anya habang nakasunod si Hailey sa likod. Sa sandaling lumabas siya, sinabi ni Loren kay Jordan, Jordan, may sasabihin ako sa iyo. Kasalukuyang hawak ni Loren ang katawan ni Park Anya. Gusto niyang sabihin kay Jordan ang totoo, para magulat siya, Hubby, ako si Loren. Marami ring gustong sabihin si Jordan kay Park Anya. Sinabi niya kay Hailey, bumalik ka muna sa bahay ko sa Houston para hintayin ako. Hahanapin kita mamaya. Dahil doon, hinila ni Jordan si Park Anya sa kamay patungo sa isang hotel sa ibabang antas ng gusali. Walang laman ang hotel. Nag-book si Jordan ng kwarto at pinapasok si Park Anya. Dumating sila sa hotel room. Si Jordan at Loren lang ang nasa loob. Nakakatuwa, hindi alam ni Jordan na ang nakatayo sa tapat niya ay asawa niya. Akala niya si Park Anya siya. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Loren na makausap si Jordan ng mag-isa. Wala na siyang itinago at tinawag siya, Hubby. Natigilan si Jordan. Madam, anong tawag mo sa akin? Hindi inaasahan ni Jordan na, Hubby, ang tawag sa kanya ni Madam. Alam ng lahat sa South Korea na may asawa siya, na isang kilalang tao sa bansa. Ang pangalan niya ay Cheon Jae-hoon. Ang tunay na asawa ni Park Anya ay si Cheon Jae-hoon. Dahil dito, hindi inaasahan ni Jordan na ganap na baliwalain ni Park Anya ang pag-iral ni Cheon Jae-hoon at tatawaging Hubby si Jordan. Sobrang na-touch si Jordan.
Hubby, actually, ako eh. Sasabihin na sana ni Loren na hindi siya si Park Anya, kundi si Loren. Gayunpaman, bago niya makumpleto ang kanyang pangungusap, niyakap siya ni Jordan. Niyakap niya ito ng malalim, naputol ang sasabihin nito. Si Jordan ay labis na naantig at emosyonal. Madam, sa wakas ay umamin ka na sa akin. Sa wakas ay handa mo na akong tanggapin bilang iyong lalaki. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ang araw na ito? 4 na taon. Madam, gusto na kita simula pa noong nasa Syria tayo. Ikaw ang kauna-unahang babae na nagustuhan ko talaga. Nung tinanggihan mo ako noon, sinumpa ko na balang araw, sasabihin ko sa'yo na mahal mo ako. Alam mo ba kung gaano ako na-touch sa ginawa mo para sa akin ngayon? Handa ka talagang mamatay para sa akin. Anya, salamat. With that, hinalikan ni Jordan si Park Anya. Pero sa totoo lang, hinahalikan niya si Loren. Natigilan si Loren. Inilabas niya lahat iyon bago niya masabi kay Jordan ang kanyang pagkatao. Sa sandaling ito, napagtanto ni Loren na si Jordan ay may gusto kay Park Anya mula pa noong nakalipas na panahon at noon pa man ay gusto na siya nito. Bilang opisyal na asawa ni Jordan, kumikirot ang puso ni Loren. Kinokontrol niya lang si Park Anya at hindi pa ganap na pinagsama sa katawan. Nang halikan siya ni Jordan, kitang-kita ni Loren na hindi siya hinahalikan ni Jordan, kundi ibang babae. Hinahalikan niya si Park Anya mula sa South Korea. Marahil dahil sa sobrang emosyonal niya, nagsimulang umiyak si Loren. Hindi niya maitatanggi na nagsiselos siya. Kung tutuusin, nakita at naramdaman niya ang paghalik ng asawa sa ibang babae. Nakaramdam ng kakaibang vibe, lumayo si Jordan at nakita niyang umiiyak siya. Tinanong niya, Anya, bakit ka umiiyak? Hindi mo ba mahal mo ako? Napakagatlabi si Loren, hindi alam ang gagawin. Hindi mapigilang mapabuntong hininga si Shawn na nasa tabi ni Loren nang makita ang tagpong ito. Iminungkahi niya, Ina Loren, huwag kang masyadong malungkot. Si Jordan ay isang Diyos, hindi isang mortal. Kahit na ang ilang mga mortal ay may ilang asawa. Ito ay imposibleng ikaw lang ang mamahalin ni Jordan. Ipinapayo ko sa iyo na ibunyag ang iyong pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mas lalo kang magdadala ng sakit sa iyong sarili. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin si Loren. Hindi niya alam kung kailangan pa niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Kung ihahayag niya ang kanyang sarili ngayon, tiyak na madidismaya si Jordan. Ang Diyos ang dati na niyang gusto ay hindi siya nagustuhan pabalik. Bilang karagdagan, isinasaalang-alang ni Loren kung paano siya nasa mga kamay ni Shawn ngayon at maaaring hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na makilala muli si Jordan. Baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na maging intimate ulit sa kanya. Ngayong maaari na silang magkita sa pamamagitan ng katawan ni Park Anya, kailangan niyang pahalagahan ang pagkakataong ito. Napatingin si Loren kay Jordan. I love you. Siyempre mahal kita. I treat you as in my life. Anya ni. Nang marinig ito, sobrang natouch si Jordan at muli siyang hinalikan. Alam ni Loren ang susunod na mangyayari. Makikipag-sex si Jordan kay Park Anya. Gustong ipagpatuloy ni Shawn ang panonood ng eksena, ngunit sinamaan siya ng tingin ni Loren. Nahuli, walang choice si Shawn kundi tumayo. Sige, lalabas na ako. Unti-unti mo nang mamahalin ang asawa mo. Say, naiingi talaga ako kay Jordan dahil may napakabuting asawang tulad mo. Hindi ka man lang nagsiselos. With that, nag-atubili na lumabas ng kwarto si Shawn, berde sa inggit. Pagkatapos noon, natulog si Loren kasama si Jordan sa pamamagitan ng katawan ni Park Anya. Hindi niya ibinunyag ang tunay niyang pagkatao kaya naisip ni Jordan na siya talaga si Park Anya. Makalipas ang 1 oras. Sinira ni Loren ang kanyang kontrol kay Park Anya. Nagpalipas siya ng kalahating oras sa pagligo bago lumabas na nakasuot ng simpleng coat. Nakaupo si Shawn sa labas. Napansin niya si Loren at tumawa siya. How was it, no Jordan? How was your first time experiencing controlling someone else? You were quite impressive. Nasiserbisyuhan mo ba ng mabuti ang asawa mo? Bago mo maputol ang kontrol, gumamit ka ba ng kutsilyo para siraan si Park Anya? Hahaha. Hindi pinansin ni Loren ang panunukso ni Shawn. Tumingin siya sa kanya. Gusto ko ang pakiramdam ng pagkontrol sa ibang tao. Kung may pagkakataon sa hinaharap, gusto kong gawin itong muli. Houston, isang gusali sa Financial District. Ang imadampi ni Jordan sa wakas ay naging kanyang babae.
Niyakap si Park Anya malapit sa kanya, mahinang sinabi ni Jordan sa kanya, "Madam, alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay sa sandaling ito? 4 na taon na ang nakalipas. Alam kong naghahanap ka ng lalaking karapat-dapat para sa'yo. Masasabi ko sa'yo na hindi ka nagkamali." Anya ni. Tinawag ni Jordan ang pangalan ni Park Anya, ngunit hindi ito tumugon. Nang buksan niya ang bedside lamp at napagtantong nakapikit si Park Anya at tila natutulog. Ang bilis niyang nakatulog di. Akala ni Jordan nakikinig siya. Sa sandaling ito, nakita ni Jordan ang kwinta sa lig ni Park Anya sa pamamagitan ng ilaw sa silid. Ito ay hindi isang mamahaling kwintas na gawa sa mamahaling hiyas, ngunit isang tila sinaunang kwintas ng tribo. Mabilis na hinawakan ni Jordan ang kamay ni Park Anya at napagtantong may suot din itong kaparehong bracelet. Isang panginginig ang bumaba sa kanyang gulugod dahil agad siyang nataranta. Goosebumps ay gumagapang sa buong katawan niya. Ito ba ang mga accessories na ginagamit ni Shawn para kontrolin ang mga tao? Bakit parang magkahawig sila sa kanila? Nagkataon ba o Alam na alam ni Jordan ang mga aksesori na ito dahil personal niyang inalis ang mga ito kay Victoria noong nakaraan. Ang meron si Victoria noong araw na iyon ay halos kapareho ng suot ni Park Anya ngayon. Pwede bang kontrolado ba si Park Anya? Sino ang gumawa nito? Shawn. Nang maisip ito ni Jordan, isang kakilakilabot na pakiramdam ang namuo sa kanyang puso. Ngayon lang niya na-enjoy ang lahat. Noon pa man ay pangarap ni Jordan na sakupin ang mayabang na babaeng ito mula sa South Korea. Gayunpaman, may posibilidad ngayon, si Park Anya ay maaaring kontrolado ni Shawn. Lalaki iyon. Damn! Nagmamadaling hinubad ni Jordan ang lahat ng accessories sa katawan ni Park Anya. Nang hindi siya mapalagay, tumunog ang telepono ni Jordan. Ito ay isang hindi kilalang numero. Sino ito? Hehe, Deti Jordan, kumusta ka na? Ako si Shawn. Kamusta ngayon? Nag-enjoy ka ba sa kagandahang South Korean na yon? Hahahahan. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Shawn, sigurado si Jordan na kontrolado niya si Park Anya. Nagmura agad siya. Shawn, halimaw at pervert ka. You should have a king limit. Buti pa kung pumatay ka ng walang takip sa mata, demonyo ka talaga. Pero bakit mo ginawa ang kasuklam-suklam na bagay sa akin? Lalaki ka, pero kinontrol mo ang isang babae na makipagtalik sa akin. Wala kang kahihiyan. Naiisip mo ba kung ano ang nangyari? Ngayon ko lang naisip. Galit na galit si Jordan. Nakaramdam siya ng labis na pagkasuklam sa isiping ito ay isang lalaki. Hindi siya bakla, kaya paano niya ito natitiis? Natigilan si Shawn. Hindi niya akalain na lalaitin siya ni Jordan ng ganito. Sigaw ni Shawn pabalik. Ikaw ang pervert. Ikaw ang walang bottom line. Jordan, I can tolerate you calling me demon. But I cannot tolerate you calling me pervert and claiming that I like men. I will never let you off. I'm telling you clearly that I only like women. And only beautiful and pure women. Who the hell would you control Park Anya just to think all sex with you and men? Narcissist. Ang taong nagkontrol kay Park Anya para matulog sa iyo ay ang asawa mo, Lauren. Ano? Natigilan si Jordan. Anong sabi mo? Si Lauren yun? Ang katotohanan na ito ay si Lauren ay mas nakakagulat kaysa kung ito ay si Shawn. Si Lauren ay asawa ni Jordan. Bakit niya kokontrolin ang ibang babae para matulog sa kanya? Dapat ay itinigil na niya ang sitwasyon bago pa ito lumala. Galit na sabi ni Shawn, hayaan ko si Lauren na magsabi sa iyo mismo. Inabot ni Shawn ang phone kay Lauren. Hello. Ang pamilyar na banayad na boses ni Lauren ay narinig mula sa kabilang dulo. Lauren ngayon lang hindi alam ni Jordan ang sasabihin. Sabi ni Lauren, ako ang kumokontrol kay Emma Park Anya ngayon lang. Boom! Parang sumabog ang ulo ni Jordan. Inaasahan niya ang isang katawa-tawang bagay na mangyayari sa mundo. Matagal na nag-isip si Jordan bago nauutal, Honey, bakit hindi mo ako pinigilan? I'm sorry, Lauren. You must hate me to death. I'm sorry. I have wronged you. I don't know how to ask for your forgiveness. Marahil kung anuman ang susunod kong sasabihin ay wala ng silbi, pero gusto kong sabihin sa iyo na ang tanging babaeng gusto ko ngayon ay si Victoria. Ang gusto ko, siya lang ang gusto ko ngayon at si Victoria.
ay itinaya ang kanyang buhay para sa akin, kaya hindi ko napigilan ang aking sarili. Pasensya na. Pinahahalagahan ni Jordan ang kanyang kasal kay Loren at ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Kahit na si Loren ay nagmula sa isang normal na pamilya habang siya ay mula sa isa sa 8 lihim na pamilya at isa ding Diyos. Dati, kapag ikinasal sina Jordan at Hailey, galit na galit si Jordan kapag niloko siya ni Hailey. Naniniwala siya na ganoon din ang mararamdaman ng mga babae kung niloko sila ng kanilang asawa. Sabi ni Loren, "Na Park Enya is indeed an outstanding woman." Naiintindihan ko. Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang identity ko ngayon lang, pero nakita ko na gusto mo ang pagmamahal niya. Ayokong magalit ka, kaya hinayaan kong mangyari ito. Nang marinig iyon ni Jordan ay lalong lumalim ang pagmamahal niya kay Loren. Loren, bakit ang bait mo sa akin? Napakahirap para sa iyo. Asawa kita, pero pinapanood mo ako eh. Natahimik si Loren. Mas alam niya kaysa kanino kung gaano ito kahirap. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay medyo maayos pa rin ang kanyang pakiramdam at hindi masyadong masama ang loob. Pagkatapos ng lahat, si Loren ay isang taong mas pinahahalagahan ang espiritual na pag-ibig. Bigla niyang sinabi, "Hubby, may gusto akong itanong sa'yo." Sumagot si Jordan, "Magtanong ka." Nauutal na sabi ni Loren kung kung Napagtanto ni Jordan na maaaring seryoso ang susunod na tanong ni Loren. Siya ay isang batang babae mula sa kabisera at bihirang mautal. Karaniwan siyang nagsasalita ng may kumpiyansa at hindi kumikilos ng may pag-aalinlangan. Hindi siya minamadali ni Jordan. Elnan. Patuloy ni Loren, kung ang parehong bagay ay nangyari sa amin ni Victoria ngayon, hindi sinasadya o hindi sinasadya natutulog sa ibang lalaki, patatawarin mo ba kami tulad ng kung paano kita pinatawad? Sa sandaling itanong ito ni Loren, naramdaman ni Jordan na parang hinigop ang lahat ng oxygen sa hangin. Sumabog na naman ang isip ni Jordan,